Hindi magdidilim, lupa ng araw na ating pagsita. May short ka na rin? Langit sa piling mo, aming ligaya na Showtime! Energy! mamamatay ng dahil sa'yo. Masupo po tayo. Mga kaibigan, ang collective voice of students and thespians tulang #R.J. Romeo at Juliet version 2.0.15. Ang CAS ay isang theater organization na nakabase sa University of Makati. At layunin ng CAS na makalikha ng mga kabataang leader na tumutugon sa mga suliraning panlipunan gamit ang sining pagtanghalan. At layunin nilang bumuo ng isang SALT, Student, Artist, Leader, Trainer, or Teacher. Dito sa CAS, meron kaming 4 na pinopromote. Hindi, yun ang totohanan, kapatiran, kahusayan, at paglilingkod. So, dito sa CAS, talagang lalabas yung talent mo. Saan ka nag-excel? Ganun. We are actor. Yung actor that stands A for artist, C for community-oriented, T for trainer, O organizer, and R as researcher. To be leaders. Up to tomorrow. Oh, yes. Leaders for future generations. Mga ganon. Isang medium siya na upang makapagpabago ng buong community natin. Yes. Sa pamilya ko rin siya dito sa UMAC. Hindi lang sa UMAC. Kahit wala kami sa UMAC, ano pa rin kami. Ganun pa rin kami ka-close. Ayun. Iba pala yung feeling ng sa bahay, family, tas dito, may pamilya ka pa, parang nakaka-overwhelm. Napili ng mga officers, especially po yung artistic director ng organization po namin, yun na i-perform yung Romeo and Juliet. Dahil 450th birth anniversary ni Shakespeare, so gusto namin gumawa ng isang dula na magpupugay sa kagalingan ni Shakespeare. Pangalawa, nagsi-celebrate tayo ng National Arts Month, and what is but fitting in a National Arts Month than to give tribute to Shakespeare. Pangatlo, dahil ika-10 taon na namin ng CAS, gusto namin something different and something that will challenge us. Ang challenge ko na pinili namin ito is kung paano namin ito ilalapit sa mga kabataan ngayon. So, ideally, this is a classic na ginawa namin bagong version na trending sa mga kabataan. Yung Philippine setting yung ginamit nung performance, tapos yung mga choices of words, syempre Tagalog po. Para kahit papaano sa ngayon, maipamulat po sa mga kabataan ngayon yung mga social issues na nakapaloob po dun sa sa play po namin. Hindi lang siya basta nagpapatawa ang mga audience habang nanonood sila na natatawa sila kasi totoo yung nangyayari. Totoo yung pinagtatawanan nila. Actually, ang inspiration namin dito yung dito sa Guadalupe, yung Macda, yung nagde-demolition doon. Nakita namin yung paano winasak yung mga bahay nila, tapos nagbabatuhan yung mga tao. So parang sabi namin, ito yung Verona, ito yung peg natin sa Verona. Actually, yung focus was not really on the love story. Yung love story ay
dinaanan lang. Pero actually, tina-target namin yung issue nung demolition, kahirapan, no, bakit nagganito yung attitudes ng mga tao. No? It's because ano sila, nasa slum sila, medyo hindi sila napapansin ng pamahalaan. So, they create their own kingdoms doon sa slum area. Sa panahon ngayon, marami rin yung mga nahuhulog doon sa bitag ng temptation na maagang pag-aasawa. Epekto ito ng mga yung mga nangyayari sa atin sa media because of what we see on television. So, the stage being an alternative venue para magturo, magmulat ng mga tao, ginamit namin para maging refleksyon nila sa pagtingin na, ay oo nga, hindi pala maganda na sumaba kagad sa ganitong klaseng relasyon, ganitong dahil bata pa, kailangan mag-aral muna. Pwede ka naman umibig pero dapat more than that, being a young person, dapat mas unahin yung pag-aaral, pagpapaunlad ng sarili. Nakakapag-isip sila na, oo nga, parang medyo there's something wrong with this generation. Una, may planning kami. Ginagawa yun ng officer sa kanong mga artistic advisor namin. Yun. Pag-iisipan nila kung ano yung ipoprod namin this year, kung ano yung maganda, kung ano yung isyong tutukuyin. Magdi-divide ng staff, production side, saka artistic, ganun. So yun, sabay-sabay kikilo, sabay-sabay gagalaw hanggang mabuo yung isang main production every year. Nag-script reading kami. Inanalyze namin yung story. At syempre, binuo kami sa STEP, tinatawag naming STEP, which is our workshops. Yun, nag-start po kami ng workshop since apprentice. And every year, meron kami production. Kumbaga ito yung output namin sa mga natutunan namin na STEP workshops na sa mga nakaraan. Yung mga nag-gain namin. Iniipon namin dito. Lahat dito namin ilalabas. Lahat na natutunan namin. Lahat ng Nung una pa lang sa script reading, madali lang siyang basahin, madali lang siyang gawa ng exploration about sa joke. Pero yung way ng pag-deliver mo, especially dun sa part na ang dami-daming shifting yung galing ka sa masayang part, na tapos bigla kang kailangan magagalit ka, tapos kailangan i-portray mo bigla yung character ni Vilma Santos, tapos bigla kang iiyak, tapos ganun, ang daming shifting ng character. So doon pa lang talaga, ang hirap-hirap na. Nagsisimula pa lang yung taon, sinisimula na yung production. And kung paano ginawa tong production na to, hindi siya mabubuo without the help ng mga taong nakikita natin sa entablado at mga gumagalaw sa likod ng entablado. Estudyante rin kami. Ng UMAC, nag-aaral kami. Time management din sa rehearsal. Tapos sa klase, pagod ka na, uuwi ka, tapos maaalala mo may ano pa pala kayo. Meron kayong requirements, assignment, projects, ganun. Yung priorities between pag-aaral and yes, cast. Ang hirap talaga niyang pagsabayin na pumapasok ka tapos sa ate ka, lalo pag may production. Bale, mariresolve mo lang talaga siya sa paghingi din ng advice sa mga mas nauna sa'yo. Kasi matuturuan ka nila kung paano mo mamamanage yung time mo, kung paano mo, ano talaga yung priorities na dapat mong unahin. They've been there. Ang pagkakaiba ng urgent sa pangunahing gawain mo. Parang ganun. Priorities. Yung mga tumutulong din sa amin is mismo kami rin sa sarili namin. Tapos yung mga artistic director namin, yung si Direk, yan. Sila yung tumutulong sa amin para yung mga problema na yon or situation na yon ay maging okay. Kapag tapos ng show, magka-company call, tapos sasabihin yung pagkakamali mo, kumbaga tatatak agad sa'yo na kung nga nagawa ko yun na parang sa susunod hindi ko nagagawin siya ulit. Kumbaga para maging habang paulit-ulit ng show, pa-perfect siya ng pa-perfect. And through those failures, through those circumstances, those humiliations na nangyayari to the whole production, is nagiging learning sa bawat isa na mas maging eager pa para
pagbutihan pa yung susunod na nagagawin nila. Para sa akin yung natutunan ko is merong mga bagay na hindi minamadali. Tulad ng premarital sex, yun. Dapat di yun minamadali yung mga ganong bagay. Sa akin naman, personally, time management, ayun nga, discipline, personally na rin. Sa production dapat isang buo. Kunyari, rehearsal lang lahat. Pag meeting lahat. Parang ganun. Kapag gumagalaw yung isa, dapat gumagalaw yung lahat. Magmahal. Yan. Hindi naman sa... Hindi kasi magmahal ng kapatid tsaka ng trabaho na na binigay sa'yo. Dapat lagi kang positive sa mga bagay. Kasi kung negative mo siya, parang wala, magiging mediocre ka na lang kasi may pumipigil sa'yo na kaya mo pa to, nahigitan yung best mo, na may pinaka-best pa doon sa magagawa mo. Yung hindi in just a flick of a hand, nandyan na siya lahat, ganon. Hindi siya ganon. Proseso siya, mahabang proseso na sobrang kinakailangan ng willingness, ng commitment, ng suporta ng bawat isa sa amin. Tapos, yung lastly na natutunan ko is yung unity namin na at the end of the day, at the end of the show, walang ibang magtutulungan kundi kami-kami lang. Every day for us is a final show. We act very, we act like every show is a final show so that the show will be perfect. Na i-boost na lahat, ibigay lahat ng effort. Kahit maubos na yung boses ko, mapaos ako. In-enjoy ko siya na totally na lalas na to, ganun. Enjoy mo na, ibigay mo na lahat. Kahit onti lang or marami man yung nanonood. Para hindi masayang yung oras ng mga manonood sa akin, lalo na sa mga magulang ko, para makita nila kung ano yung pinaghirapan ko. Sinimulan ko siya sa sarili ko. Naniniwala kasi kami sa yung domino effect. Kung gusto kong makatulong, sisimulan ko siya sa sarili ko. Tapos yung sinimulan ko, sabay-sabay naming tatapusin. Bukod sa mga natutunan kong kaalaman tungkol sa pag-arte, nagkaroon din ako ng mas mataas na self-confidence. Ayun, tiwala sa sarili. Alam ko na kung yung dream ko, yung goal ko sa buhay, and I learn how to manage time. Syempre, as a student and a theater actress, kailangan marunong mo pa rin hatiin yung oras mo sa pagiging estudyante at pagiging artista ng bayan, gano'n. Hindi kompleto yung Raj kung walang ganitong audience, kung walang matututo, kung walang iiyak, kung walang tatawa at walang papalakpak. So, in behalf of Collective Arts of Students and Thespians, we would like to extend our profound gratitude sa lahat ng nanonood at sumuporta ng #Raj. Thank you, BC. Thank you rin kay Lord pala. Yes, super. Thank you po. Thank you po. Rin sa inyo. May photoshoot pa po. Ay, wala. Alam ko may photoshoot. Salamat.